Gagawa tayo ng taiyaki. Ito ay Japanese shape pancake. Ito ay sikat na binibenta as street food. Ang paggawa ng pancake batter ay napakasimple lang dahil makita mo lang sa grocery or baka meron ka na dyan sa bahay nyo. Ang very common na palaman nito ay red beans. Pero syempre, pwede tayong maglagay ng iba't ibang palaman na gusto. Kaya kung gusto mo ng bagong negosyo at hindi usual ito sa Pinas, subukan na ito. Okay, napaka-intimidating ng pangalan niya, taiyaki. Pero napaka-simple lang dahil para kang gumagawa ng pancake. Tapos, eto naman yung ilalagay natin na mga palaman. And syempre, para talagang taiyaki siya, eto yung ating lutuan. Ayan siya. Oops. Ayan. So, ayan, simulan natin. Sa ating bowl, maglagay tayo ng all-purpose flour, cornstarch, white sugar, konting asin, at baking powder. Tapos ay i-mix natin to. Next naman ay maglagay tayo ng gatas, itlog, cooking oil, at konting vanilla essence, tapos ay i-mix natin ito ng mabuti. I-mix lang natin ito until wala ng lumps. Ngayon naman ay i-preheat natin ang taiyaki natin na molde. And then, i-lightly grease natin ang mga fish shape natin na butas. Kapag mainit na, maglagay tayo ng pancake batter. Huwag masyadong puno ha. Pero siguraduhin na lahat ng corner ng butas ay malagyan ng batter. Next naman ay maglagay tayo ng palaman. So, eto ay chocolate spread na may hazelnut. So, para siyang Nutella. And then, dagdag tayo ng batter para matabunan natin ang palaman. Takpan, tapos lutuin natin kada side ng 2 minutes or until maging brown na siya. Okay, after 2 minutes, baliktarin natin. Tapos lutuin natin yung other side for another 2 minutes. And ayan, eto na ang ating mga taiyaki. So yung mga excess ay pwede natin yung i-cut. And then i-continue lang natin until maubos ang ating batter. And mas maganda kapag naglalagay ka ng batter ay i-tilt natin yung molde natin or lutuan para mag-slide or mapunuan natin ng batter ang corners ng ating molde. So next na palaman ang ilalagay ko ay strawberry jam. And then same, lutuin natin kada side ng 2 minutes. Ito naman ay ube jam or ube halaya ang ilalagay natin. Ito naman ay mango jam. So yes, pwede talaga na kahit anong palaman ang ilagay mo. Ito, simpleng palaman, keso. Ito naman, dahil meron tayong cream cheese na spread, so maglagay na din tayo. Okay, para sa mga walang molde at gusto ng pancake na may palaman, ganito yung gawin natin. Mag-lightly grease tayo sa ating pan na mainit. Lagyan natin ng pancake batter. And kapag nakita mong parang nagbabubbles na yung pancake natin, maglagay tayo ng palaman. Tapos ay i-cover natin ito ng konting batter. And then lutuin natin ng mga 1 minute to 2 minutes. Tapos ay baliktarin natin at lutuin natin for 2 to 3 minutes. And same, pwede kang maglagay ng kahit anong palaman. Tapos ay i-repeat mo lang yung mga steps para magkaroon ka ng pancakes na may iba't ibang palaman. At ayan, eto na ang ating taiyaki. O diba, nagkaroon ng ibang character ang ating simpleng pancake. Ayan, so tikman na natin. Nag-init ako ng isa. Dahil malamig na sila. Kaya na pa kasi ito. Ngayon lang tayo nag-taste test. So, eto, mainit. Tikman natin. Ulala. So, sa toaster ko siya ininit. Wait. Mainit pa talaga. Warm. Tikman natin. Mainit.
Ayan, so tinidor tayo. Oh my gosh. Ayan. Umuusok, umuusok. Okay. Isa pa. Okay. Ang sarap ng ang palaman natin. Okay. Yung labas ng ating isda, ng ating taiyaki ay crunchy siya. Yung outside layer niya ay crunchy. Sa loob naman ay malambot. So, yeah. Ang perfect ng niya, texture niya. Tapos may palaman pa tayong tsokolate. Okay, di ba yung original na palaman talaga nito ay yung red na beans. Pero ako kasi hindi ako mahilig sa beans, so hindi ko siya ginawa. Talagang ako ang nasunod. Pero syempre, kung gusto nyo, pwede nyo nang gawin nyo. Pero for me, pag mga ganito, gusto ko yung mga tsokolate or yung cheese ang mga palaman. Pero yun nga, again, kung gusto niyo parang authentic style talaga, yung red na beans yung gamitin, madali lang yun eh. I-boil mo lang or palambutin yung red beans tapos lagyan ng asukal. Yun. Tsokolate. Ay, init yung tsokolate. Sarap. Sarap niya. And alam niyo ba, meron ding pink version nito. So, pwede yung lagyan ng kulay. Tapos, pwedeng purple. Pwedeng ganun, di ba? Or chocolate na kulay. Ang ganda nun. Tapos, lagyan nyo ng mozzarella na cheese. Pag-cut nyo, may stretch. So, pwedeng ganun. Ano pa pang? Custard. Yun ang hindi natin nagawa na palaman. Custard. And, pwedeng dulce de leche. Pwedeng ganun. Tignan nyo. Sa molde naman, of course, dapat kayong bumili. Hindi tayo makaka-create ng ganito. Hindi siya pwedeng DIY. Hindi siya pwedeng DIY for me. So, don't worry, marami na yan online. Kung gusto nyo, lalo na kapag may shop kayo at gusto nyo parang naiiba, yung i-offer nyo na pancake na gusto nyo parang Japanese or gusto nyo lang na parang may iba sa cafe ninyo. So, pwedeng ganito. Madali lang kasi siya. Yung molde lang talaga. So, meron na yan sa online shop. So, yun. May nakita ako dun. So, ang maganda kasi ngayon, possible na nagawin nyo ang mga ganitong dessert, mga ganitong pagkain na may mga shape dahil may nabebenta na online. So, yan. Sarap. Alam niyo ba, perfect siya tag-ulan. Dahil nga warm. Tapos pag bite mo, napaka-comforting. And pwedeng may combination na palaman. Gaya ng banana and chocolate or cream cheese and strawberry. My God, or ube and cheese. Ay! So, ayan, siya nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads.